Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Walang eksaktong taon. Nangyari ito sa lugar ng Panay. Sa isang liblib na baryo na nasa gilid ng kagubatan, isang mag-ama ang namumuhay bilang mga albularyo at naging tagapagtanggol laban sa mga nilalang na mula sa dilim. Ang ama, si Mang Maeng. Isa itong bihasang manguukit ng mga anting-anting at albularyo na nakakaalam ng iba't ibang ritual para labanan ang mga aswang at ibang uri ng nilalang. Ang kanyang anak naman ay itago natin sa pangalang Estong. Nag-aaral pa lamang ito ng mga sinaunang kaalaman tungkol sa pagiging albularyo at ang paggamit ng mga halamang gamot at ritual sa pagpapagaling. Bukod naman sa ganitong gawain, ay isa sa mga gumagawa din ng mga palayok itong si Estong bilang pinagkakakitaan nila. Isang araw, may dumating na kakaibang pangyayari sa kanilang baryo. Isang masamang espiritu ang gumising sa ilang lugar na tinatawag nilang pugad ng mga aswang. Isang lugar ito na matagal nang itinataguyod ng mga nilalang na itinatago ang kanilang presensya sa kalikasan. Walang iba kundi ang mga aswang. Mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at magdulot ng kamatayan. Nagpasya nang magsimula ng paghahasik ng lagim sa baryo. Si Mang Maeng naman at Estong ay nagpasya na halukayin ang mga sinaunang kasulatan ng kanilang mga ninuno. Sa pamamagitan ng tulong ng mga usal na ito at ng mga pangontra ay gumawa sila ng isang planong magtatanggal sa mga aswang sa kanilang teritoryo. Hindi nila alam na ang laban na kanilang haharapin ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban din sa kanilang mga takot at mga lihim na matagal nang nakatago. Nang sumunod na araw, isang matinding takot ang bumalot sa buong baryo ng San Miguel. Ang mga tao'y nagkukumpulan sa harap ng simbahan. Nagdarasal para sa kaligtasan nila. Minsan kasi ay may mga nagsasabing may narinig sila na mga kakaibang uri ng tunog na parang mga ungol at halakhak na hindi maipaliwanag. Minsan may mga tao ring nawawala sa dilim ng gabi. At sa mga sumunod na araw, tanging mga bakas ng paa na may kalansay ng hayop ang natagpuan. Si Mang Maeng, nakilala sa kanyang mga kakayahan bilang albularyo, hindi ito nag-atubiling magsimula ng ritual sa harap mismo ng simbahan. Dito siya nagsimula na magdasal at nag-alay ng mga halamang gamot. Alam niyang hindi madali na laban ang kanyang haharapin. Ngunit nagsimula niya nang iparamdam kay Estong ang bigat ng misyon na kanilang tatahakin. Hindi lang ito basta pakikibaka sa mga aswang. Tinutuklas din natin ang mga lihim na itinatagong pook ng mga nilalang. Ang pugad ng mga aswang ay hindi basta isang lugar. Isa itong portal na nag-uugnay sa dalawang mundong magkaiba. At may mga nilalang doon na matagal nang naninirahan at nagmamasid sa ating mundo. Wika naman dito ni Maeng habang pinagmamasdan ang mga halamang gamot na kanilang inihanda. Si Estong naman, bagamat bata pa, ay nagtataglay ito ng matalim na isipan at hindi siya basta-basta natatakot. Pinagmasdan niya ang mga sinisimulan ng ama at ramdam niya ang bigat ng kanilang misyon. Sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na naglalaro naman sa kanyang isipan. Ano ang dahilan ng pagising ng mga aswang sa lugar na ito?
Sa gabing yon, habang ang buong baryo ay natutulog, naglakbay ang mag-ama patungo naman sa loob ng kagubatan. Tinutok nila ang kanilang mga landas patungo sa tinatawag nilang pugad ng mga aswang. Ang lugar na ito ay hindi basta-basta napupuntahan ng sino mang normal na tao. Ayon naman dito kay Mang Maeng, ang mga aswang na yon ay may kakayahang magtago ng kanilang presensya. Kaya't kinakailangan nilang mag-ingat ng sobra. Habang naglalakad sila sa madilim na kagubatan, bitbit nila ang ilang mga kagamitan, mga anting-anting, mga pangontra at mga halaman na may kapangyarihang magpalakas ng kanilang katawan at magbigay ng proteksyon. Nararamdaman nila ang malamig na hangin na humahaplos sa kanilang balat. Tanda ito na malapit na sila sa lugar na tinatawag nilang pugad. Dahan-dahan lang tayo, Estong anak. At kahit anong mangyari, manatiling kalmado. Huwag mong kalimutang gamitin ang mga ritual na itinuro ko sa'yo. Paalala dito ng kanyang ama. Ama, bakit po ba nagkaroon ng pugad ng mga aswang sa lugar nito? Bakit po sila matagal nang nandyan? Kuryosong tanong naman dito ng anak. Tumigil naman sandali itong si Mang Maeng at tumingin ito sa kanyang anak. Seryoso ang muka. Ayon naman sa ama, ang pugad ng mga aswang ay isang lugar na nilikha ng mga sinaunang nilalang. Ang kagubatan at mga bundok sa paligid nito ay puno ng misteryo at lihim. Bago pa man dumating ang mga tao sa mundong ito, ang mga aswang ay naroroon na. Pero may isang masamang pangyayari na nagpabago sa kanila. Dati, mga tagapag-alaga sila ng kalikasan. Ngunit dahil sa pagkakasala ng kanilang mga ninuno, sila ay napag-iwanan sa pagitan ng dalawang mundo. Nagpatuloy naman sila sa kanilang paglalakbay. Dumaan sa makakapal na punong kahoy at sa mga lugar na matagal nang hindi napupuntahan ng sinuman. Sa kanilang pagdating sa lugar na yon, napansin nila ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang tunog mula sa mga ibon o hayop. Ang kalikasan ay tila tumigil ng mga sandaling yon. Nakita naman nila ang isang malaking puno. Tila ito ang sentro ng lahat ng nangyayari. Sa paligid ng punong yon, may mga itim na anino at mga mata na kumikislap mula sa dilim. Walang duda, nasa harap na nila ang pugad ng mga aswang. Habang ang mag-ama ay naglalagay ng mga pangontras sa paligid ng puno, isang malalakas na hiyaw ang sumalubong sa kanila. Ang mga aswang na may mga mata na naglalagablab. Lumabas ito mula sa dilim. Isang nilalang ang humarap sa kanila. May matalim na pangil at mahabang kuko. Sino ang nagtatangkang pumasok sa aming teritoryo? Sigaw nito. Ang boses nito ay parang alon ng hangin. Si Mang Maeng naman ay hindi nag-atubili at nagsimula ng magdasal. Mabilis niyang binanggit ang mga inkantasyon at iniangat ang isang anting-anting sa ere. Ngunit ang pinuno ng mga aswang ay isang matandang nilalang na tinatawag nilang almang itim. Hindi ito natatakot. Sa halip, ipinakita nito ang kanyang tunay na anyo. Isang dambuhalang aswang na may katawan ng tao, ngunit ang mukha nito ay puno ng mga sugat at galos. Matagal na kami sa mundong ito. Hindi nyo kami kayang labanan. Ang mga ninuno namin ay hindi matitinag na mga anting-anting. Ang inyong mga panalangin ay walang epekto sa amin. Malalim at nakakakilabot na boses mula sa pinunong aswang.
Ngunit hindi naman nagpatalo itong si Mang Maing. Pinag-aralan niya ang bawat galaw ng almang itim at iniiwasan ang mga atake nito. Ipinagpatuloy niya ang ritual at sa kanyang bawat salita, nagiging mas maliwanag ang kanyang mga anting-anting. Si Estong naman na nagsisimula ng makontrol ang kanyang takot. Tumulong ito sa kanyang ama sa pamamagitan ng paghahanda ng mga gamot na may kakayahang magpahina sa mga aswang. Sa isang huling sigaw, sinubukan ng mag-ama na sabay maglunsad ng isang matinding pag-atake. Ang mga anting-anting ni Mang Maing ay kumikislap sa sobrang liwanag. Nagiging pader ng proteksyon laban sa dilim ng mga aswang. Ang almang itim naman ay napapaatras na. Nagsisimula ng mawala ng lakas at sa huli ay naglaho na ito sa kadiliman. Nang magsimulang pumalibot ang mga aswang, ang mag-ama naman ay nagtipon malapit sa puno at marahang nagdasal para sa kapayapaan ng lugar. Subalit, hindi ganoon kadali nagpatinag ang kanilang mga kalaban. Kahit iniwan na sila ng kanilang pinuno, ay patuloy pa rin sila sa pagprotekta ng kanilang teritoryo. Pero hindi rin naman nagpagapi ang mag-ama at tinapos nila ang labanang yon. Matapos ang matinding laban, nagsimula ng magbago ang daloy ng kalikasan. Ang mga puno at halaman ay muling sumigla at ang dilim ay naglaho. Ama, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Hindi lahat ng laban ay nakikita sa mata at ang mga lihim ng kalikasan ay may dahilan. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayong magtatagumpay sa kahit ilan pang laban na darating sa ating buhay. Galak na wika naman dito ni Estong. Oo anak, ngunit tandaan mo, ang tunay na laban ay hindi palaging laban sa mga aswang. Ang pinakamahalaga ay ang protektahan ng ating mga nuno at ang kalikasan. Tugon dito ng kanyang ama. Matapos ang matinding laban sa pugad ng mga aswang, naglakbay ang mag-ama pabalik sa baryo ng San Miguel. Sa bawat hakbang nila sa madilim na kagubatan, ramdam nila ang bigat ng kanilang tagumpay. Ngunit hindi nila maitatanggi ang takot na sumisilip sa kanilang mga puso. Hindi lang sila lumaban sa pisikal na nilalang, kundi pati na rin sa mga takot na matagal nang nakatago sa kanilang isipan. Alam mo, Estong anak, ang laban natin sa mga aswang ay isang hakbang lang sa mas malaking misyon. Ang tunay na kaaway ay hindi lang ang mga nilalang mula sa dilim, kundi ang mga takot na nag-uugat sa ating puso. Wika naman dito ni Maing. Ang mga salita ng kanyang ama ay nagsilbing gabay kay Estong. Ang batang albularyo ay unti-unting napagtanto na ang mundo sa kanilang hanay ay hindi basta-basta labanan ng lakas. Kailangan ito ng tiyaga, karunungan at higit sa lahat, tapang sa pagharap sa lahat ng uri ng dilim, hindi lamang sa labas, kundi pati na rin sa loob ng kanilang sarili. Pagdating naman nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao na may matinding pasasalamat. Ang buong komunidad ay nagtipon sa harap ng simbahan upang magbigay galang at magdasal. Ang takot na matagal nang nag-uumapaw ay unti-unting napawi at isang bagong liwanag ang pumasok sa kanilang buhay. Ngunit may isang tao na hindi natutuwang makita ang mag-ama. Si Lolo Isko, na isa ding manguukit ng anting-anting. Tila may nakatagong alinlangan. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya kay Mang Maing habang sila ay naglalakad papunta ng simbahan. May nakita akong panganib sa inyong laban. May kulang ka pa, Maing. Ang mga aswang ay hindi basta-basta matatalo.
Kailangan ninyong malaman ang buong kwento ng kanilang pinagmulan at kung bakit sila nagbalik. Wikang babala naman dito ni Isko. May hinala rin po ako dyan, Itay. Nakapagtatakang naglaho na lamang ng ganong kadali ang pinuno ng mga aswang. Tugon naman dito ni Maeng. Bagamat may babala na ang matanda sa kanila, ay isinagawa pa rin nila ang normal na takbo ng kanilang buhay. Isang gabi, matapos ang mga pagdiriwang ng tagumpay, nagpasya itong si Mang Maeng at Istong na magpunta naman kay Lolo Isko. Alam nilang may mga bagay na kailangan pa nilang malaman at matutunan. Ang matandang manguukit ng anting-anting ay may mga kasulatan na matagal nang nakatago. Mga lihim na tinatago ng mga sinaunang albularyo. Sa pagdating nila kay Lolo Isko, inanyayahan sila nito na pumasok sa maliit na bahay na puno ng mga alahas, gamit sa ritual at mga lumang kasulatan. Isang matandang libro ang iniabot ni Lolo Isko kay Mang Maeng. Basahin mo ang kasaysayan ng mga aswang, Maeng. Hindi sila basta-basta nilalang lamang. Sila ay mga nilalang na nagmula sa ating mga pinuno, mga alagad ng kalikasan na nagkasala sa mga orasyon at ritual ng mga matatandang albularyo. Pantukoy naman dito ni Isko sa mga nilalang na yon. Binuksan ni Maeng ang libro at nagsimulang magbasa. Ayon naman sa nabasa ni Maeng, ang mga aswang ay hindi lumabas mula sa kadiliman o kalikasan. Sila'y naging ganito dahil sa isang pagkakamali. Ang kanilang pinagmulan ay may kaugnayan sa isang malaking sakripisyo ng mga albularyo na sinadyang nagbigay ng kapangyarihan sa mga nilalang ng dilim. Sila ang mga unang magkasalungat sa ating mga ninuno. Dahil naman sa itim na ritual, ang mga nilalang na dapat sana ay maging tagapangalaga ng kalikasan ay naging mga aswang. Mga nilalang na may kakayahang mangakit at magwasak ng buhay. Papaano po ito nangyari, Lolo Isko? Kung sila'y mga nilalang na dapat maging tagapangalaga, bakit naman sila nagbago? Wika naman dito ni Istong. Isang matinding pagkakamali sa isang sinaunang ritual ang naging sanhi ng lahat ng ito. Ang kalikasan ng mga aswang ay nakatanim sa kanilang mga ugat at sa kanilang galit sila'y nagbabalik. Naghahanap ng kapangyarihan at pagkontrol sa mundong ibabaw. Wika naman dito ni Isko habang nakatingin kay Maeng. Gumuhit naman sa isip ni Maeng ang katanungan kung sino kaya ang gumawa ng ritual. Sadya bang nagkamali o may masamang intensyon ang gumawa nito? Sa pag-uwi nila ng bahay ay nagtimplagad ng kape itong si Istong. Matagal-tagal na rin kasi na hindi na sila magkasamang nagkakape ng ama. Gawa nga ng pagkaabala dahil sa mga aswang. Tay, kumusta na kaya sina Nanay at Agnes? Baka pwedeng dito na lang sila tumira kasama natin. Panimula ni Istong habang humihigop ito ng kape. Pasensya ka na, anak. Pero mas maiging doon muna sila sa tiyahin mo. Di hamak na mas ligtas sila doon. Tugon dito ng kanyang ama. Sa uri kasi ng landas na tinahak ng mag-ama ay isang mabigat na alalahanin pa kung may kasama silang mangmang sa lihim na karunungan. Kaya mas minabuti nila na manirahan ng magkahiwalay. Hindi naman lingid sa kalaman ni Maeng ang mga pamilya ng antingero na siyang binabawian ng mga kalaban. Tinitiis na lamang nila na mahiwalay sa kapamilya kaysa malagay pa sa bingit ng kamatayan ang buhay ng mga ito. Samantala, habang pinag-aaralan ng mag-ama ang mga natutunan nila mula kay Lolo Isko, nagkaroon sila ng masamang kutob. Hanggang isang gabi, naganap ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari. Ang mga aswang na napalayas ay muling nagbalik sa pugad ng mga aswang.
at ang pinuno ng mga aswang, ang almang itim, ay nagpatuloy sa paghihigante. Ang mga manguukit ng anting-anting sa buong baryo ay nagsimulang mag-imbento ng mas malakas na sandata laban sa mga ito. Muling pinangunahan ni Mang Maeng at Istong ang isang mas pinatibay na ritual upang labanan ang mga aswang. Ngunit napansin nila na ang mga aswang ay nagkaroon ng mas mataas na kapangyarihan. Tila may isang misteryosong nilalang na nagtutulak sa kanila na muling magbalik. Dahil dito, nagsimula silang magtulungan at mag-imbento ng mas malalim na ritual at albularyo. Si Mang Maeng, habang pinapalakas ang mga anting-anting at ritual, ay nagtangkang hanapin ang tunay na ugat ng kapangyarihan ng mga aswang. Si Istong naman, sa kabila ng kanyang takot, ay patuloy na nagsanay upang magamit ang kaalaman sa mga halamang gamot at iba pang albularyo upang labanan ang mas malupit na aswang na nagbabalik. Sa huling gabi ng buwan na ito, dito na isinagawa ng mag-ama ang ritual na natutunan mula sa mga lumang kasulatan. Pero mahigpit silang pinaalalahanan ni Lolo Isko na maging maingat dahil sa tagal na ng panahon at sa pagbabago ng mundo, maaring hindi na e-epekto ang ritual na yon. Ang ritual na ito ang magpapabalik sa mga aswang sa tunay nilang anyo sa pamamagitan ng lihim na ritual na nahugot mula sa mga kasulatan ng mga ninuno. Napagtanto nilang hindi nila dapat labanan ang mga aswang ng buo. Kailangan nilang lumikha ng balanse. Sa bukana ng pinamumugaran ng mga aswang na yon ay gumuhit ng linya sa lupa itong si Maeng. Ito ay magsisilbing harang kung sakaling may mga nilalang na aatake sa kanila. Habang nagsasagawa ng ritual, habang nagdarasal at nag-aalay ng mga halamang gamot, ginamit nila ang kanilang anting-anting upang muling itama ang mga pagkakamali ng kanilang mga ninuno. Damang-dama ni Istong ang matinding kilabot nang masilayan ang gubat sa kanilang harapan. Para bang nagkikwento ang bawat sanga ng mga puno na sumasaliw sa ihip ng hangin. Huminga ng malalim ang binata at pilit iwinawaksi ang takot na kanyang nararamdaman. Anak, ayos ka lang ba? Nais mo pa bang ituloy ito? Kung hindi mo kaya, bumalik ka na lang. Pag-aalala dito ng kanyang ama. Hindi tayo, gagawin natin to ng magkasama. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, magkasama tayo sa lahat ng tagumpay. Pagpapalakas loob pa dito ni Istong. Nang mailatag na ang mga kailangan ay nagsimula na nga ang ritual. Sa ilang pagbigkas pa lamang ng mga orasyon ay nakakarinig na sila ng mga naghihiyawan. Animoy mga kaluluwang nagmula sa kinailaliman ng mundo. Mga iyak ng paghihinagpis at katakot-takot na mga pag-angil. Nagmistulang nakikipaglaban sila sa aspeto ng espiritual. Habang sila ay nagdadasal, ay may mga wangis ng mga nilalang na lumilipad at pumapaikot sa kanila. Tila mga usok na may nabubuong imahe ng mga demonyo. May mga pagkakataon pang tila sinisip-sip ng mga ito ang kanilang kaluluwa. Huwag kang bumitaw, anak, sa pananampalataya sa ating may likha. Huwag mong hayaan ang iyong sarili na masindak sa mga nilalang na iyong nakikita. Paalala naman dito ng kanyang ama. Bagamat pinapalakas ni Maeng ang kalooban ng anak, ay maging siya ay dinadaga na din ng dibdib. Isang matinding hamon ang kanilang ginawa upang mahubaran sa nakalukob na anyo ang mga aswang na yon. Sa isang matinding pagdapo ng liwanag, ang mga aswang ay nagbago at sila'y naging mga tagapag-alaga muli ng kagubatan at kalikasan.
naging simbolo ang mag-ama sa kanilang baryo. Hindi lang ng lakas, kundi ng kahalagahan ng pagtutulungan at pag-unawa sa kahulugan ng kapangyarihan. Ang mundo ng albularyo ay hindi lamang tungkol sa pagpatay o pagpapalaya, kundi tungkol ito sa pagkakaroon ng kaalaman at tamang pananaw sa kalikasan at sa mga nilalang na nakatago sa dilim. Habang ang mag-ama ay nagmumuni-muni sa nangyaring laban na yon at ang tagumpay na kanilang tinamo laban sa mga aswang, hindi pa rin nila maaalis ang pakiramdam ng kaba. Ang mga salitang sinabi ni Lolo Isko ay patuloy na umiikot sa isip ni Mang Maeng. Hindi pa ito ang huli, Maeng. May mas malalim pang lihim. Samantala, ramdam ni Maeng ang pananabik ni Istong na makita ang ina at kapatid. Kaya naman nagpasya muna siyang puntahan nila ang kapamilya. Kahit sa loob ng iilang araw ay nakapagpahinga sila sa mga hamon ng buhay. Masaya naman silang nagsama-samang muli. May konting handaan pa upang pagsaluhan. Ngunit dumating na ang araw na kailangan na nilang humarap muli sa kanilang nakagisnan. Isang araw nun, habang binabaybay nila ang kagubatan, napansin ni Estong na may kakaibang pakiramdam. Parang may nagmamasid sa kanila mula sa madilim na mga puno. Tumingin naman siya kay Maeng, ngunit ang kanyang ama ay hindi makapagsalita. Si Mang Maeng noon ay tila nag-iisip ng malalim at sa mata ng kanyang anak, nakita niyang may isang uri ng takot na itinatago ang kanyang ama. Tay, may kasaysayan pa ba na hindi natin alam? Tanong naman dito ni Estong. Tumigil si Mang Maeng at tumingala ito sa mga puno. May isang sumpa, anak. Mga aswang na nakatalikod sa atin ay hindi lang basta mga nilalang na itinatag ng kasamaan. Sila ay naging ganito dahil sa isang pagkakamali ng ating mga ninuno. Ang mga unang albularyo. Sila ang may dahilan kung bakit may ganitoong uri ng nilalang sa ating mundo. Ang mga albularyo noon ay nakagawa ng isang ritual upang magbigay proteksyon sa kalikasan. Ngunit ang kaalamang ibinukas nila ay may kahalong panganib. Ang mga ritual na ipinasa nila sa ating mga ninuno ay may hindi sinasadyang epekto. Ang mga albularyo ay naging kasabwat ng mga nilalang mula sa madilim na mundo ng kalikasan. Wika dito ng kanyang ama. Papaano po yun, tay? Nalilitong tanong naman dito ng anak. Si Mang Maeng naman ay sumimangot at tinukoy ang isang punong kahoy na malapit sa kanila. Isang punong pinagmulan ng maraming alamat at kwento ng mga matatanda sa baryo. Sa ilalim ng punong ito, nagsimula ang lahat. Dito inukit ang unang kasunduan ng mga albularyo at ng mga nilalang ng dilim, ang mga aswang. Tulad ng mga nilalang sa kagubatan, ay minsan nagsilbing mga tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit dahil sa sobrang kapangyarihan ng ritual na ginawa ng mga ninuno, nagkaroon sila ng hindi makontrol na galit at unti-unting nawalan sila ng kontrol sa kanilang sarili. Paglalahad dito ng kanyang ama. Inaya na agad ni Maeng ang anak na magpatuloy na. Habang naglalakad, napansin nila ang isang kakaibang ulap na lumulutang sa ibabaw ng kagubatan. Hindi ito tulad ng pangkaraniwang ulap. Ito ay napakaitim at may konting liwanag sa gitna. Napansin naman ni Estong ang kakaibang paggalaw ng mga hayop sa paligid. Walang ibon, walang ingay mula sa mga insekto. Lahat ng bagay ay tila nananahimik at para bang ang buong kagubatan ay nagmamasid sa kanilang bawat hakbang. Ayon naman kay Maeng, dahil sa ritual na kanilang isinagawa, hindi lang ang mga aswang ang apektado, pati ang ibang mga nilalang sa kagubatan.
Ang mga aswang ay mga nilalang na hindi ganap na namamatay. May isang tagapagtanggol na magbabalik upang tapusin ang ginugol na sakripisyo. Sa mga narinig ni Estong, tila ba walang saysay ang ginawa nilang ritual dahil hindi pala lahat ng aswang ay nakabalik sa orihinal nitong mga anyo bilang tagapangalaga ng kalikasan. Bago pa sila makapag-isip ng iba pang hakbang, isang napakalaking anino ang humarap sa kanila mula naman sa madilim na kagubatan. Ang almang itim na pinuno ng mga aswang. Lumabas ito mula sa kakawian. Ang katawan ng almang itim ay buling bumangon mula sa dilim at ang mga mata nito ay naglalagablab na parang apoy. Si almang itim, bagamat natatalo ito noong nakaraang laban, muling nabuhay sa ilalim ng sinaunang sumpa. Pinaasa ko lang kayo. Hindi ko kayo kayang tuluyang mawala. Ang ritual ng inyong mga ninuno ay hindi nakatali sa kalikasan ng tao. Kaming mga aswang ay bahagi na ng ikot ng mundo. At ngayong ako'y muling bumangon, isang alingaw-ngaw ng kabangisan ang maghatid ng wakas. Wika ng pinunong aswang sa malalim na boses. Ngunit hindi pa natapos ang laban. Habang si almang itim ay nagsasalita, ang mag-ama naman ay nagtipon ng lakas mula sa kanilang mga anting-anting. Naniniwala sila na ang orasyon at ritual ng kanilang mga ninuno ang tanging paraan upang tuluyang matigil ang kasamaan. Si Istong naman ay nagsimula ng magdasal ng mabilis na orasyon habang si Mang Maeng naman ipinagpatuloy ang pagpapalakas ng kanilang mga anting-anting. Sa bawat salita ng dasal ni Estong, ang liwanag mula sa kanilang mga anting-anting ay nagsimulang magpalit kulay mula puti, naging kulay asul, at kalaunan ay naging purong dilim. Nakita ni Estong na si almang itim ay unti-unting nawawala ang kontrol sa kanyang sarili. Tay, ang sumpa. Kailangan natin tapusin ang ritual ng buo. Sigaw naman dito ni Estong. Si Mang Maeng naman, nang makita ang kanyang anak, ay nagsimula ng mawalan ng lakas. Pinilit niyang humakbang upang mag-alay ng higit pang sakripisyo. Ang mga anting-anting sa kanilang katawan ay nag-uumapaw na sa liwanag at nagsimulang sumabog ng malalakas na tunog. Sa isang matinding pagsigaw, pinagsama nila ang lakas ng mga ritual upang tuluyang puksain ang galit na sinimulan ng mga aswang. Sa isang iglap lang, ang buong kagubatan ay napuno ng matinding liwanag. Ang mga punong kahoy ay nag-uunahan sa pagbagsak at ang mga aswang ay nagsimulang maglaho. Si almang itim naman ay sumabog sa isang alon ng itim na usok na nagsanib sa mga ulap. Ang katawan nito ay naglaho sa kalangitan at ang madilim na ulap ay nawala ng hugis. Sa huling sandali ng kanilang ritual, napansin ni Estong na ang katawan ng kanyang ama ay nagiging mahina na. Ang matinding sakripisyo na ginawa ni Mang Maeng ay nagdulot ng pagkapagod sa katawan nito. Tumulong si Estong na alalayan ng kanyang ama habang ang liwanag mula sa mga anting-anting ay unti-unting humihina. Anak, natapos na natin ang sumpa. Ang kalikasan ng mga aswang ay magsisilbing alaala na lamang. Tandaan mo, hindi lahat ng nilalang ay may masamang layunin. Kailangan lang nilang matutunan kung paano magbalik loob at muling maging bahagi ng kalikasan. Wika naman dito ni Maeng na labis nang nanghihina. Tay, lumaban ka. Gagamutin kita. Ibabalik kong lakas mo. Wika naman dito ni Estong sa kanyang labis na pag-aalala. Sa oras ng matinding pangangailangan ay lumabas ang angking galing ni Estong. Ang natutunan niya sa kanyang ama ay siyang ginamit nito
upang masalba ang buhay ni Mang Maeng. Wala man sa ulirat pero umaliwalas ng muli ang mukha ni Mang Maeng. Sa mga oras ding yun, ang buong kagubatan ay muling napanumbalik sa itsura nito. Mga puno at halaman ay muling sumigla at ang mga hayop ay nagsimulang magbalik sa kanilang tirahan. Ang takot at dilim ay nawala ng saysay at ang mga taong sa baryo ng San Miguel ay nakatagpo ng tunay na kapayapaan. Naging makulay naman ang kasaysayan ng mag-ama sa baryo at ang mga kabataan ay nagsimulang mag-aral ng mga ritual at tradisyon upang mapanatili ang balanse sa kalikasan. Sa bawat taon, ginugol nila ang oras upang magdasal at mag-alay ng mga sakripisyo upang ang sumpa ng mga aswang ay hindi na muling bumangon pa. Si Istong na ang nagpatuloy sa tradisyon ng kanyang ama. Naging bagong guro ng mga albularyo sa baryo. Mula sa mga kasaysayan ng kanyang ama, natutunan ng mga tao ang kahalagahan ng kalikasan at ang tamang paggamit ng kapangyarihan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa mundong ibabaw. Matapos ang matagumpay na laban ng mag-ama sa mga aswang, nagpatuloy ang buhay sa baryo ng San Miguel. Ang mga tao ay muling nakabalik sa kanilang mga araw ng kapayapaan. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimulang makaramdam ng kakaibang takot sa kanilang mga puso. May mga hindi may paliwanag na pangyayari na nagsimula muling maganap. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang nagkasakit, nawalan ng gana sa buhay, at bigla na lamang naglaho ang mga alaga nilang hayop. Ang mga bahay ay nagkakaroon ng mga kakaibang amoy at ang mga batang naglalaro sa labas ay natatakot na magtungo sa kagubatan. Isang araw, dumating si Lolo Isko sa bahay ng mag-ama na may daladalang isang lihim na mensahe. May isang mambabarang na dumating sa bayan. Hindi siya ordinaryong mambabarang. Maeng, ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa matinding galit at puot. Siya ang magiging susunod na kalaban ninyo. Paglalahad pa nito sa dalawa. Ang mga salitang yun ay nagpasabog ng isang matinding alon ng takot sa puso naman ni Istong. Hindi niya alam kung paano nila haharapin ang isang mambabarang. Lalo na't ang mga ganitong nilalang ay kilala sa kanilang hindi matitinag na kapangyarihan sa mga orasyon at mga ritual na maaaring magdulot ng malupit na sakit o kasawian sa sinuman. Tay, may panibago na naman tayong haharapin. Kakaiba ito dahil hindi natin alam ang hangganan ng kakayanan nito. Pag-aalalang wika naman dito ni Estong. Hindi naman umimik itong si Mang Maeng. Iniisip niya ang kakayahan ng mambabarang. Iba ito kaysa sa mga nakaharap niya noon. Ni hindi man lang niya matukoy ang kinaroroonan nito. Inabisuhan naman siya ni Estong na mag-ingat sa anumang uri ng insekto na kanyang makikita. Kinabukasan, dumating ang isang hindi kilalang babae sa baryo. Ang kanyang itsura ay karaniwan, ngunit may isang kakaibang puwersa ng enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi ito agad napansin ng mga tao, ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag na nagsasabing may malupit siyang layunin. Ang babae ay palaging nakatingin sa mga tao ng may ngiti sa labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lihim. Ang mga tao sa baryo ay hindi pa nakakaranas ng ganitong uri ng takot. Walang nakakaalam kung saan nagmula ang babae o kung anong layunin niya. Ang ilang matatandang albularyo sa baryo ay nagsimulang magduda. Pinaalalahanan naman ni Lolo Isko ang mga kabataan na maging mapagmasid sa mga taong bago sa kanilang paningin. Isang gabi nun,
Nagpasya naman si Estong at si Mang Maing na sundan ang babaeng ito. Nagbigay si Mang Maing ng isang espesyal na orasyon upang protektahan ang mga tao mula naman sa mga posibleng kasamaan. Habang naglalakad sila sa madilim na kagubatan, naramdaman nilang may isang nilalang na sumusunod sa kanila. Isang presensya na hindi nila kayang ipaliwanag. Huwag kang magpadaig sa takot, anak. Ang mambabarang ay isang nilalang na may kakayahang manipulahin ang kalikasan ng mga tao at mga nilalang. Ngunit ang lihim na kapangyarihan nila ay nakatali sa isang madilim na kontrata. Ang kanilang kasamaan ay mula sa sariling galit at puot. Dagdag pa nito, nang makarating naman sila sa gilid ng kagubatan, nakita nila ang babae. Nakaupo ito sa ilalim ng isang punong kahoy at ang kanyang mga kamay ay umiikot sa hangin. Nagkaroon ng malupit na amoy sa paligid nila. Isang mabangong halimuyak na tila umaabot sa kanilang mga katawan. Sa isang kisap mata, naramdaman nila ang sakit. Ang mga katawan nila ay tila nabigla at tila nawalan ito ng lakas. Siya nga ang mambabarang. Bulong naman dito ni Mang Maing habang ang mga mata ng babae ay nagliliwanag sa dilim. Alam ni Mang Maing na ang tanging paraan upang talunin ang mambabarang ay ang pag-unawa sa kanyang pinagmulan at ang mga ritual na ginagamit niya. Ang mga mambabarang ay may kakayahan na magpadala ng mga salot at sumpa gamit ang kanilang kapangyarihan sa hangin, tubig at mga halaman. Ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa mga anting-anting o tradisyonal na ritual ng albularyo, kundi mula sa malupit na puot at galit sa mga tao o kalikasan. Mabilis na tinipon ni Mang Maing ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa mga mambabarang. Ginamit nila Estong ang isang sinaunang orasyon na naglalaman ng mga salitang makakapagpabago ng kapangyarihan ng hangin at kalikasan. Ngunit bago sila makapagsimula, ang mambabarang na babae ay nagsalita. Ayon dito, wala na daw silang magagawa dahil ang galit na kanyang dala ay higit pa sa kanyang itinaguyod ng isang tao at ito'y isang sumpa na nagmula pa sa kanyang mga ninuno. Samantala, habang binibigkas ni Estong ang mga orasyon ng kanyang ama, ang hangin sa paligid nila ay nagsimulang mag-ibang anyo. Ang mga puno ay nayanig at ang mga alon ng tubig sa ilog ay nagsimulang gumalaw patungo naman sa kanilang direksyon. Nagkaroon ng matinding sigaw sa kagubatan at ang buong baryo ay nasakop ng isang malupit na sigaw ng kasakiman at puot. Ang mambabarang na iyon ay nagsimulang magpakawala ng mga sumpa. Isang ulap ng itim na usok na bumabalot sa katawan ng mag-ama. Ang sakit na dulot ng usok na ito ay nakakaramdam ng pagnanasa sa dugo at katawan. Ngunit hindi naman tumigil si Mang Maing. Sa huling sandali ng kanyang mga orasyon, isang matinding liwanag ang pumutok mula sa mga anting-anting na hawak nila. At ang mambabarang na iyon ay nahulog sa lupa. Tumagal ng ilang oras ang laban, ngunit sa wakas ay nalaman ng mag-ama ang lihim ng mambabarang. Ang babae ay hindi nagmula sa kasamaan ng sarili, kundi dahil sa isang pagkakamali ng kanyang mga ninuno na naghati ng kapangyarihan ng kalikasan. Ang puot na tinago sa loob ng mga kasaysayan ng kanilang angkan ay naging dahilan ng kanyang kapangyarihan. Sa tulong ng mag-ama at ng mga sinaunang ritual, nagawa nilang alisin ang galit na nagpasuko sa kanyang katawan at muling ibalik ang balanse ng kalikasan. Sa huli, nagpakumbaba ang mambabarang at nagsimulang mag-alay ng paghingi ng tawad.
humihiling na tulungan siyang itama ang pagkakamali ng kanyang mga ninuno. Sa gabing yon, natutunan ni Estong at ni Mang Maing na ang bawat nilalang, kahit ang mga mambabarang, ay may pagkakataong magbago. Ang tunay na laban ay hindi tungkol sa pagpatay o paghiganti, kundi sa pagpapatawad at pag-unawa sa pinagmula ng galit. Ang pagsuko ng mambabarang ay isang patunay na napakabusilak talaga ng ating may likha. May umusbong man na kasamaan sa mundo, naglalaan naman ang may likha ng mga instrumento upang magamit ng napiling tao laban sa kadiliman. Isang taon ang lumipas nun mula nang matalo ang mambabarang sa baryo ng San Miguel. Ang mga tao ay nakaramdam ng konting kapanatagan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagong takot ang muling nagbabalik. Ang mga kababalaghan sa kagubatan ay nagsimulang mangyari muli. Ngunit may mga bagong uri ng kasamaan na lumitaw. Hindi na lamang mga aswang, kundi isang bagong uri ng itim na kapangyarihan. Sa muli ay haharap na naman ang mag-ama sa laban ng kabutihan kontra kasamaan. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas lumawak na rin ang kaalaman dito ni Estong. Isang gabi, habang naglalakad si Estong at Mang Maing, may mga usap-usapan na isang mangkukulam ang nagbibigay kasamaan sa kanilang paligid. Hindi ito ang mga mangkukulam na tulad ng dati nilang nakakasalamuha. Ang mangkukulam na ito ay may mas madilim na layunin. Isang nilalang na gumagamit ng mahika upang manipulahin ang buhay ng ibang tao, magdala ng salot at magasik ng lagim sa kanilang baryo. Tay, bakit may mga ganitong nilalang na nagsisilabasan? Bakit hindi sila natitinag sa atin? Kunot noong tanong naman dito ni Estong. Ang mangkukulam ay isang uri ng nilalang na may kakayahang manipulahin ang kalikasan. Pero hindi tulad ng albularyo. Hindi sila nagpapalaganap ng kabutihan. Ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa itim na mahika, puno ng galit, inggit at paghihiganti. Kapag ang isang mangkukulam ay pinili ang landas na iyon, hindi basta-basta sila matitinag. Ang mga ritual na kanilang ginagawa ay hindi basta-bastang nakikita ng ordinaryong mata. Tugon naman dito ni Maing habang huminto ito sa kanyang paglalakad. Ang mga kasaysayan ni Lolo Isko ay muling pumasok sa isipan ni Estong. Tinutukoy nito ang mga mangkukulam na nagmula pa sa mga unang panahon. Mga nilalang na ipinanganak mula sa puot at pagkatalo sa buhay. Nais nilang maghiganti at gumamit ng itim na mahika upang manipulahin ang mga tao at kalikasan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Habang papalapit sila sa kagubatang yon, naramdaman naman ni Estong na may kakaibang puwersa na humahadlang sa kanilang daraanan. Ang hangin ay nagbago, tila nagdadala ng lamig, at ang daloy ng tubig ay tumigil sa kanilang paggalaw. Ang mga mata ng mga hayop sa paligid nila ay nagsimula ng magningning ng pula. Nagwika naman ang kanyang ama na senyales ang mga pagbabago sa paligid na may mangkukulam na malapit lamang. Nagpatuloy naman sila sa paglalakad at sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, nakita nila ang isang matandang bahay. Ito ay isang lumang kabahayan na tila iniwasan ng lahat. Mga pader na may mga kahoy na nasira at tinangay ng panahon. Ngunit ang pinagtataka nila, may narinig silang mga boses mula sa loob ng bahay na yon. Napatanong na lamang si Estong kung ano ang nangyari sa lugar.
para itong sinalanta ng bagyo. Binalaan naman siya ng kanyang ama na mag-ingat dahil posible na ang mga nakikita nila ay pawang mga ilusyon lamang. Sa sandaling makalapit sila, ang pinto ng bahay na yon ay biglang nagbukas at isang matandang babae na may mapanuring mga mata ang lumabas mula dito. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kamay nito ay may mga hikaw na yari sa itim na bato, mga simbolo ng kanyang madilim na kapangyarihan. Binati pa sila nito at malugod na pinapasok sa loob ng bahay. Habang pumasok sa bahay, naramdaman ni Estong ang isang matinding pagkapagod na dumapo sa kanilang katawan. Ang hangin sa loob ay merong mabigat na amoy at ang mga dingding ay may mga simbolo ng mahika. Mga guhit na tila buhay na sumusubok na magsalita. Pinaupo naman sila sa mga silya na may hugis bilog na mesa at nagpakilala ang matandang babae bilang si Aurora. Inalok pa sila nito ng inumin at pagkain, ngunit tumanggi naman ang mag-ama. Sa hinuwa ni Maeng, tila isang pagkakamali ang pagpasok nila sa bahay ng mangkukulam. Sa katunayan, may hinahanap kami dito at dito kami napadpad sa lugar na ito. Wika naman dito ni Maeng habang inaalis ang tingin sa matandang babae. Tumugo naman dito ang matanda na nagpapaiwatig sa kanyang tunay na katauhan. Ayon dito, lumaki siya sa isang mundo na nababalot ng kalungkutan. Isa-isang nawala ang mga mahal sa buhay at wala man lang sumagip sa kanya habang nasa kalagitnaan ng matinding pangangailangan. Naranasan niya ang pagiging makasarili ng mga tao at ang panahon hanggang sa may isang kamay na kinapitan niya at ito ang nagbigay sa kanya ng kaginhawaan at nagturo upang iparanas sa mga tao ang kanyang puot. Bakit niyo po sa amin sinasabi ito? Madiing tanong naman dito ni Estong sa matanda. Imbes na sumagot, ay ngumisi lamang ang matandang yon at mabilis na binaliktad ang mesa. Natumba naman ang mag-ama at sa kanilang pagbangon ay wala na ang matandang yon. Agad tumakbo sa entradang pinto si Estong, ngunit hindi niya naman ito mabuksan. Mag-uusal na sana ito upang matanggal ang sumpa sa may pinto, ngunit isang malupit na hagupit ang tumama sa kanyang likuran, dahilan upang mapasubsob ito sa dingding, habang ang ama naman niya ay mabilis ding nag-usal pangontra sa mahika ng mangkukulam. Habang ang mga huling salitang yon ay umabot sa kanilang mga pandinig, si Mang Maeng naman ay nagsimulang magdasal ng mga sinaunang orasyon. Binalot ang kanyang katawan ng liwanag na nagmumula sa mga anting-anting at itong si Estong naman ay nagdagdag ng tulong sa pamamagitan ng kanyang sariling kaalaman. Aurora, hindi ang galit at paghihiganti ang magpapalakas sa atin. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkakaisa ng kalikasan at ng mga nilalang na may malasakit sa bawat isa. Wika naman dito ni Maeng. Nagbabaka sakaling madala sa pakiusap ang nilalang na yon. Subalit, tila wala ng pag-asa ang matanda. Binalot na ng kadiliman ang kanyang puso. Kitang-kita ito sa mga mata niya, kaya wala ng pagpipilian pa ang mag-ama, kundi ang harapin at kalabanin itong si Aurora. Nagtipon ang lahat ng enerhiya ng mag-ama at isang malupit na alon ng liwanag ang lumabas mula sa kanilang katawan. Pinalakas ng mga sinaunang orasyon at ritual. Ang mga simbolo sa mga dingding ng bahay ay nagsimulang maglaho at ang katawan ni Aling Aurora ay natakpan ng makapal na ulap
at itim na usok. Ang mangkukulam ay nagsimulang nagwawala. Ngunit sa huling pagkakataon, ang liwanag mula sa mga anting-anting ng mag-ama ay pumutok at tinapos ang kanyang mahika. Ang katawan ni Aling Aurora ay unti-unting naging alikabok at ang bahay na dati ay puno ng takot ay muling naging tahimik. Matapos ang tagpong iyon, bumalik ang kagubatan sa kanyang normal na estado. Ang mga hayop ay nagsimula ng magbalik at ang mga tao sa baryo ay hindi na muling nagkaroon pa ng sakit. Ang mag-ama ay nagpatuloy sa kanilang misyon ng pagpapalaganap ng kaalaman at pagpapagaling. Ang mangkukulam ay hindi huling hamon na ating haharapin. Marami pa tayong dapat paghandaan. Ngunit tandaan mo, Estong anak, ang kapangyarihan na hindi laging nanggagaling sa puot at galit. Ang tunay na lakas ay mula sa malasakit at pagmamahal sa kalikasan sa bawat nilalang. Wika ni Maeng sa kanyang anak. Makalipas ang ilang linggo, ay nakatanaw si Maeng sa direksyon kung saan naroroon ang pugad ng mga aswang. Ipinikit niya ang mga mata at taimtim ito na nagdasal. Isang dasal para sa kapayapaan at kaayusan ng lahat ng kanilang kabaryo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagkakaroon ng puot at galit sa ating puso ay magsasadlak sa atin sa kasamaan. Katulad ng nasa ating kwento, ang mga nilalang ay natabunan ng galit at pagmamalabis. Kaya naman sila tuluyang nagbago at naging kasapi ng kadiliman. Pero ika nga nila, sa bawat kasamaan ay may kabutihan na laging tatapat. Okay, opinion ko sa kwento. Siguro medyo nalito kayo ron sa unang part kasi parang mix yung nangyari dito, pero kasi sa unang part may altang itim, no? Yun, panibagong uri na naman ng aswang. Tapos yun nga, yung common natin, mambabarang sa mangkukulam. Hindi lang nabanggit dito kung ano yung pinakagamit ng mag-ama. Pero more on ano siguro to, medalyon, kasi nabanggit naman na anting-anting. Wala lang specific na term kung anong uri ng medalyon, di ba? So yun. Tapos yun, napakalakas nung dalawa. Hindi ko na rin pababain yung komento kasi wala na tayong time. Kayo na lang yung magbigay ng komento sa baba para mabasa namin. Tapos yun din, pakinggan nyo rin yung kwento ni Kabaryo saka yung kwentong Kalakbay. Yan, bali siguro daily na yung sa kwento ni Kabaryo. Start natin ng 15. Daily na natin lalagyan. Tapos sa kwentong Kalakbay naman, siguro alternate muna kasi 3 kami ron, di ba? Alam nyo naman yun. So yun. Tapos yung page natin, okay na ulit, Kwentong Baryo Official. Tapos meron din tayong TikTok na Kwentong Baryo. Yan, supportahan nyo rin. So yun, wag nyo rin kalimutang i-share at i-like tong videos natin para mas gumanda yung daloy nung channel natin. Yan, so yun. Hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.